Hindi na po pwede yung wala silang ginagawa. Mahal na nga ang produktong petrolyo, pakiramdam pa ng ibang motorista, nadadaya umano sila sa calibration ng ilang pump station. May hangin ang kuwan lang. Pag kuwan nila, hangin na layo nun. Pagka hindi na mag-abot 1 litro. Pagka mabilis yung bomba ng gasolina, medyo nababawasan yung litro ng namin. Kaya naman kahit bawal at lubhang delikado, mabenta ngayon ang mga inilalakong tingi-tingi o deboteng gasolina. Sabi nga ng ilang nagtitinda dito, mas maaasahan daw sila kung tamang sukat lang ang pag-uusapan. Bumili kami ng 1 litro, nilagay namin sa galon, tinakal namin sa litro, sa bote. Ano na siya, yung hindi umabot sa litro talaga. Sa taas ng presyo ng produktong petrolyo ngayon, lahat tayo gusto masigurong tama ang sukat ng produktong binibili. Pero ayon sa DOE, hindi raw masisiguro ang kalidad at kaligtasan ng mga produktong mula sa tingi-tinging gasolina. Ayon sa DOE, mas sigurado raw ang kalidad at sukat sa mga gasolinahan dahil regular daw nila itong iniinspeksyon. Yun nga lang, hindi basta-basta masusukat ng motorista kung tama nga ba ang kinakarga sa tangke. Kaya payo ng DOE, tanungin kung may calibrating bakit ba kayo? Chinek nyo ba yun? At least, maano yung mga gasolinahan na yung aware sila na aware si consumers. Siguraduhin yan na nakaset sa 0 yung pagbago bomba sa kanya. Para sa Unang Balita, Bernadette Reyes reporting. Pati benta ng isda sa bansa, apektado na rin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Posible raw kasi magbahal ang presyo ng isda para mabawi ang lumalaking gastos sa biyahe ng mga fish operator. Narito ang Unang Balita Special Report. Alas 8 pa lamang ng gabi, binabagsak na mga nahuling isda sa Navotas Fish Port na nagmula pa sa probinsya ng Palawan. Nagsisidatingan na rin ang mga mamamakyaw ng isda o mga tinatawag na biyahero na nanggaling pa sa Bataan, Pangasinan at Baguio. Ako konti lang ng fishing boat operator na ngayon. Gawa ng masyadong mataas na ng crudo. Kaya dati mura pa, kaya maraming operator nung araw. Lumubog kasi yung operation expenses ng ilang fish operators simula nung tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. Tuloy, nagsara na ang ilang kumpanya. Kung isang lahat yan, pag umaalis yan, kasi karamihan yan, mga carrier lang. More or less 1,000 liters, mga yan. Kaya pag umalis yung isang lahat, nag-worth ng 1 million. At di raw malayong pasanin na rin ng publiko ang epekto sa mga mangingisda ng mataas na presyo ng langis. Yung operating expenses kasi masyadong malaki na, kaya nagkakaroon talaga na mataas na yung presyo ng isda para mabawi nila. 11 beses nang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo simula Enero. Batay sa datos na nakalat ng GMA News Research, mahigit 7 piso kada litro ang tinaas ang presyo ng unleaded gasoline, habang mahigit 4 na piso kada litro ang itinaas ang presyo ng diesel at kerosene. Kami nga pag nagpapakarga, yung 30,000 liters, nasa 48 yung... Isang linggo bago magsemana Santa, naka-alerto ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa inaasahang pagdagsa ng mga bakasyonista. Ang Philippine National Police mananatiling naka-heightened alert. Babantayan nila ang seguridad sa mga bus terminal, pantalan at paliparan bilang bahagi ng kampanyang Oplan Summer Vacation 2012. Ang Philippine Coast Guard naman magpapakalat ng may 6,000 tauhan sa mga pantalan. Nasa blue alert naman ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC dahil sa inaasahang maulang tag-init. Inilunsad na rin ng Department of Transportation and Communications o DOTC ang Oplan Ligtas Quaresma. Ang mga paghahanda ng DOTC para sa Semana Santa, bubusisiin po natin sa Talakayan with Igan mamaya at makakasama natin mismo si DOTC Secretary Mar Rojas. Maaari rin po kayo makilahok sa aming talakayan. Mag-post lamang ng inyong mga opinyon at tanong sa aming Facebook fanpage, facebook.com/unanghirit at sa pamamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Isang pulis Maynila ay nireklamo ng pangmumolestya ng isang batang babae. Virgin Beach sa Tikaw Island sa Masbate, patok sa mga bakasyonista. Huwag pa huli, tutok lang.
sa unang balita. Tayong destiny? Hindi ako tomboy, no? Are they trying to seduce me?